No, muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil meron akong nabasang isang kwento tungkol sa isang nanay. Dinala niya yung kanyang anak sa isang guro para bigyan ng payo. Ang sabi nung nanay doon sa guro ay, pwede po bang payuhan niyo yung aking anak? Kasi siya ay mahilig kumain ng matamis. At alam kong masama po yun sa kanyang katawan. Ang sabi ng guro, pwede ba bumalik kayo pagkatapos ng 2 buwan? So umalis yung mag-ina. After 2 months, bumalik yung magnanay doon sa guro. At ang sabi ng guro doon sa bata, boy, huwag ka nang kakain masyado ng matamis, no? Kasi masama talaga yun sa iyong katawan. Ito ay makakaapekto sa iyong kalusugan. Pag ito ay narinig ng nanay, nabigla siya. Ang sabi niya, bakit pinag-intay mo kami ng 2 buwan? Pinabalik mo kami pagkatapos ng 2 buwan? Yung pala lang ang sasabihin mo sa aking anak, napakasimple. Bakit hindi mo yan sinabi sa aking anak 2 months ago? Ano ang sabi ng guro? Kasi po, aaminin ko, 2 months ago, nung kayo ay lumapit sa akin, ako mismo mahilig kumain ng matamis. At hirap akong sabihin sa iyong anak na huwag kakain ng matamis kung ako mismo nahihirapan sa bagay na iyon. Pero mga kapatid, lahat tayo napakadali nating magbigay ng payo sa bawat isa. May mga bagay na yung ating payo nga mismo ay ating hindi ginagawa o ating hindi sinusunod. At marahil yung iyong anak, yung iyong kaibigan, yung ating kapitbahay, kanilang naririnig yung ating magagandang mga payo. Pero mga kapatid, mas magiging epektibo yung ating payo sa kanila kung ang ating mga ipinapayo ay kanilang nakikita mismo sa ating kilos, sa ating gawa. Merong isang magaling na manunulat, siguro nung kayo po ay mga bata pa ay naririnig nyo na rin po ito, si Esopo. No? Kilala siya sa mga Aesop's Fables. Pero ano ang sabi ni Esopo? Ang sabi niya, kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, nahihikayat natin yung ating kapwa na maging mabuti. Kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, nahihikayat natin yung ating kapwa na maging mabuti. Tingin ko ganoon din sa kasamaan. Kapag tayo ay gumagawa ng kasamaan, nahihikayat din natin yung ating kapwa na gumawa ng kasamaan. At yan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Agad-agad binigyan ng babala ni Jesus ang kanyang mga alagad at ang napakaraming mga tao. Bakit? Ang sabi ni Jesus sa mga alagad ay, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, bakit hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinaparal. Pero mga kapatid, isipin natin, kung tayo ay nandoroon, nung panahon na yaan ay binanggit ni Jesus, ano yung ating mararamdaman? Kasi po nung panahon ni Jesus, ang kanilang kinikilalang guro at halimbawa ay ang mga eskriba at pariseyo. Bakit? Kasi sila ay dalubhasa sa kautusan ng Diyos. Sila ay napakagaling. Sila ay napakatalino. Sabi nga, pinag-aralan nila ang batas at kanilang kabisado ang batas. Pero yan ang isang bagay na napansin ni Jesus. Puro kaalaman, pero walang kabutihan. Puro kaalaman, pero walang kabutihan. Yan ang ating unang tignan. Tayo, pwede tayong maging sobrang talino, pwede tayong maging sobrang galing. Pero ang laging tanong ay, yaang bang ating katalinuhan, yung ating bang kagalingan, ay nagiging daan para sa ating kabutihan? Yan ba'y ating isinasalin mismo sa ating kilos, sa ating gawa? Yan ba ay talagang nararamdaman ng ating pamilya o ng ating kapwa? Kasi aanhin po natin ang katalinuhan kung wala naman tayong kabutihan.
Yan ang unang mahalaga sa ating ebanghelyo sa ngayon. Kay Jesus, mas mahalaga ang kabutihan kaysa katalinuhan. Kasi baka marami tayong alam, pero hindi naman natin ginagawa yung ating nalalaman. Yan ay ating hindi namang isinasabuhay. Pero pangalawa, mga kabatid, sa ating ebanghelyo, pinapakita ni Jesus na hindi lang mahalaga ang kabutihan. Ang mahalaga rin ay kababaang loob. No, kasi pwedeng ang isang tao napakabuti, pero napakayabang naman. Pero napakahangin naman. Ako ang tumulong sa kanya. Kung wala ako, dadamputin niya sa kangkungan. Kung hindi sa aking ginawa sa kanya, wala siyang kinabukasan. Pwedeng ang tao napakabuti, pero napakayabang. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang sinabi diyan ni Jesus? Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Yan ang napansin ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo. Ano yun? Yung kanilang kayabangan. They call attention to themselves, no? Para bagang gusto nila, sila ay lagi nakikita, sila ay lagi napapansin, para sabihin sila ay angat sa kanilang kapwa. Yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Oo, mahalaga ang kabutihan. Pero kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, manatili rin tayong mapagkumbaba, sapagkat yan ang kapuri-puri sa ating Panginoon. Dati may isa akong nabasang kwento, meron daw isang teenager, ang galing-galing niya sa basketball. Siya ay MVP ng kanilang university. Nung dumalaw yung mga kaibigan sa kanilang bahay, napansin nila yung kanyang kwarto, wala masyadong mga litrato niya. No? Wala masyadong mga picture ng kanyang mga laro. Pero meron siyang isinulat doon sa kanyang pader. No? At anong kanyang isinulat doon? I am third. Ako ay pangatlo. Nung ito'y nabasa ng kanyang mga kaibigan, nagtaka sila. Ang sabi nila, pare, bakit nilagay mo dyan, I am third? Palaging ikaw nga ang first kapag merong liga, kapag merong basketball. Nangiti yung lalaki. Ang sabi niya, nilagay ko dyan, I am third. Kasi God is first, others are second, I am third. Pero mga kabatid, yan ang magandang paalaala sa atin ng ebanghelyo sa ngayon. Ang mga eskriba at pariseyo, ang tingin nila, sila lagi yung una. Sila lagi yung nasa itaas. At yun, pinaparamdam nila sa lahat ng tao. Kaya ayaw nila na sila ay hindi napansin. Alam po niyo, may isa ko nabasang quotation mula kay Mother Teresa ng Calcutta. Ang sabi niya ay, kapag ikaw ay mapagkumbaba, hindi ka maapektuhan. Hindi ka maapektuhan ng papuri. Bakit? Kasi mananatili ka mapagkumbaba. At hindi ka rin maapektuhan ng paninira. Bakit? Kasi kilala mo kung sino ka. Puro yan ang pangalawang paalaala sa atin, pagpapakumbaba. Kasi kapag tayo ay punong-puno ng kayabangan, ating laging ipapakita yung ating kakayahan, ating laging ipaglalaban yung ating katanyagan. Pero para kay Jesus, ang pinakamahalaga ay yung pagpapakumbaba. Pero pangatlo, mga kabatid, walang saysay yung pagpapakumbaba kung wala namang paggawa, no? Kung wala namang paglilingkod. Kasi sa pangatlong bahagi po ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag kayong patawag na ama sa sino mang tao sa lupa sapagkat iisang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Yan po yung pangatlong hamon ng ating ebanghelyo, paglilingkod. Alam po nyo, minsan itong ating ebanghelyo, ginagamit yan ng ibang sekta, ng ibang reliyon. Kasi ang kanilang batiko sa ating bilang Katoliko, bakit ang tawag nyo sa inyong pari ay Father? Ang sabi nga sa Biblia,
huwag kayong tatawag na ama kanino man. Siguro maganda pong ating tignan, ano ba talaga yung background ng gospel na yaan? Kasi si Jesus, nung siya ay nilapitan ng isang binata, ang sabi sa kanya, Guro, ano ba yung aking kailangan gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ang tawag din kay Jesus ay Guro. Saan ba nagmumula itong sinabi ni Jesus na huwag kayong patawag na guro? Huwag kayong patawag na ama, no? Huwag kayong patawag na tagapagturo. Kasi po yung mga eskriba at pariseyo, ang kanilang gusto ay title. Puro titulo lamang. Pero ang problema, wala namang service, wala namang paglilingkod. Sila'y tuwang-tuwa na tawaging guro, pero sila hindi nagtuturo. Tama. Sila'y tuwang-tuwa na tawaging ama, pero sila'y wala namang pakialam sa kanilang kapwa. Sila'y tuwang-tuwang tawaging tagapagturo, pero pinahihirapan naman nila yung ibang mga tao para makapasok sa langit. Yan po yung pangatlong ating tignan. Wala ring silbi ang kababaang loob kapag wala naman tayong paglilingkod o kawang gawa. Kasi sa bandang huli, ang titignan ng Panginoon sa atin ay tayo ba ay nakapaglilingkod ng tapat sa bawat isa? May isa akong nabasang kwento po nung isang araw. Meron daw isang mayamang lalaki habang siya'y naglalakad, meron siyang nakitang lalaki na namamalimos sa kalsada. At ang sabi ng mayaman, bakit ka namamalimos? No? Ang sabi ng lalaki, kasi po ako ay nawalan ng trabaho, ilang buwan na ang nakalipas. Kailangan ko pong kumain, pati po yung aking pamilya, yung mga mahal sa buhay. Alam niyo, naawa yung mayamang lalaki. Ang sabi niya, ganito, may akong proposal sa iyo. Ang sabi nung namamalimos, ano po, bibigyan niyo ako ng limos? Ang sabi niya, hindi. No? Gusto ko na maging kasosyo ka sa aking negosyo. Ang sabi nung namamalimos, ano po ang ibig niyong sabihin? Ako po ba'y mamasukan sa inyo at kayo po ba yung aking amo? Ang sabi ng mayaman, hindi. Ganto, tayo ay business partners na, no? Simula sa araw na ito. Ang gagawin ko ay bibigyan kita ng puhunan at yaan ay gamitin mo para magkaroon ka na maayos na negosyo. Ang sabi noong namamalimos, paano po ang hatian? Ang hatian po ba ay 50-50 or 60-40? Ano po yung 50s? Kanino po yun? Kanino po yung 60? Ang sabi ng mayaman, hindi. Ang gagawin natin, ang hatian lamang ay 10-90. No? 10% lang sa akin, yung 90 sa'yo. Kasi ang totoo, hindi ko na naman kailangan ng pera. Yung 90 yun ay para sa'yo, para ikaw ay makaahon sa iyong buhay at makatulong yaan sa iyong pamilya. Alam niyo, tuwag-tuwa yung lalaki at ibinigay sa kanya yung puhunan ng mayaman. Lad yung kanyang negosyo. At lumipas ang ilang buwan, naisip ng lalaki, teka lang, bakit ko bibigyan ng 10% yung lalaking yun? Samantalang hindi ko nga siya nakikitang dumadalaw sa aming negosyo. Samantalang ako lamang naman ang naghahanap buhay dito. Kaya ano ang ginawa ng lalaking yun? Kinuha na lamang niya ang lahat, pati yung 10%. Ano ang sabi ng librong nabasa ko? Yung mayaman ay ang Diyos. No? Kasi ang lahat naman talaga ay sa Diyos. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng puhunan para tayo ay makaayos sa ating buhay. Pero yung 10% na yun, ang hinihingi lamang ng Panginoon sa atin. Pero yung 10% na yun, pinakakait pa natin sa Kanya. Pero ang sabi ng librong yun, yung 10% na yun, hindi namang ibinibigay sa Diyos. Kung hindi gusto rin ng Panginoon na gamitin natin yun sa ating kapwa, para tayo ay makapaglingkod at makatulong sa bawat isa. Yung magandang paalaala po yan sa atin. Yung ating ebanghelyo sa ngayon, maraming biyaya ang ibinigay ng Panginoon sa mga eskriba at pariseyo. Pero ang problema, lahat kanilang sinasarili. Wala silang paglilingkod at pagtulong sa kanilang kapwa. Mga kabatid, 3 bagay po ang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Una, mahalaga ang karunungan. Pero ang karunungan na walang kabutihan ay walang saysay. Pangalawa, mahalaga ang kabutihan. Pero kailangan habang tayo ay gumagawa ng mabuti, nananatili tayo mapagkumbaba sa ating kapwa. At pangatlo, hindi lang mahalaga ang kababaang loob,
kung hindi habang tayo ay nagpapakumbaba, dapat tayo din ay tumutulong at naglilingkod sa ating kapwa.